Mapagpalang araw, kaibigan. Minsan pa, heto na naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, ang salita ng Diyos ay ating papaksayin ayon sa Biblia. Ang gamit ko, amen, ang Biblia ng mga pastor. Bagamat hindi po ako pastor, paminsan-minsan ginagamit ko yan. Gumagamit din po akong ibang klaseng Biblia na Tagalog. Ngayon, ang ating pong titignan, itong mga pagdiriwang, celebration, fiesta, kung ano-ano pang mga selebrasyon na katulad dito. Na kung ito ba'y nahayon sa kasulatan. Lagi ko sinasabing hindi po magandang magdiwang, hindi masamang magdiwang. Pero kung ang pagdiriwang mo is related sa pananampalataya, kailangan nakaugnay kay Biblia. Kasi ang pananampalataya, nakikita po yan sa Biblia. Hindi ko mo sabihin, ako naman panatiko ako naman deboto ako, ako naman ganito ako. Nasa inyo po yan kung anong gusto nyo itawag sa inyo sarili. Tiyakin nyo lamang, kayo ay, kung ayon sa inyong pananampalataya, tiyakin nyo nakatala sa Biblia. Halimbawa, nitong nakarang araw, puro pagdiriwangan natin nakita. Pray muna tayo, Panginoon Diyos, minsan pa samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Buksan mo ang puso ng bawat isa upang sa ganon pakinabangan namin ang iyong mensahe. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaya ko po sinabi sa inyo, ayon sa Biblia ang inyong pananampalataya. Kasi po, ang salita ng Diyos nagsisimula sa pakikinig. Limbawa, basahin ko po yung sinabi ni Apostol Pablo. Yang si Pablo naman, apostol ng mga Hentil. Na po. So, bilang Pilipino, Hentil po tayo. At kung yung sulat naman ni Pablo, siya dapat natin pakinggan. Na po. Kasi siya ang apostol natin. Ayon sa Biblia. Ito po nakalagay sa Roma chapter 10 verse 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Yun. Maliwanag po paano magkakaroon ng pananampalataya ang tao? Sa pamamagitan ng pakikinig. Ngayon, makikinig ka. Ano naman ang pakikinggan mo? Maliwanag din po, sabi ni Pablo. Anong sabi niya? Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ibig sabihin, aral ni Kristo ang mapapakinggan mo. Yun ang sasampalatayanan mo, yung aral ni Kristo. Ano po? Ngayon, meron tayong titignan sa video sa YouTube. Itong inyong matutunghayan ngayon, ito po ba'y aral ni Kristo? Yan ang tanong Ayon ba sa aral ni Kristo ang inyong mapapanood ngayon? Po kasi meron po ako nakita sa YouTube. Kaya siya po ating malit lang portion lang po yun. Bibidyo lang po natin at magpapatuloy tayo. Ano po?
Yung pong video na yon, maiksi lang, ano? Piyesta na Santo Niño. Kita nyo po, sa video po, binibindisyonan po ng mga kasama ng pare. Yung narlogis libre. Ano po? Binibindisyonan nila. Kasama ko po ang aking masayang si Samir. Ano po? Yan. Ayan, ano po? Yung napanood nyo po sa video, yung Piyesta na Santo Niño. Binabasbasan po nila. Ang tawag nila doon, holy water. Siyempre, yan ang natural na ginagawa ng Pilipino. Kada piyesta ng Santo Niño, o yung Batang Niño kung tawagin, yan ay binibindisyonan po kapag may parada. Pag binindisyonan, yan, dinadasalan na, kinakausap, iniingan ng tulong. Kung ano tawag nila dyan, Pit Santo Niño, kung ano na, bahala na sila. Aral ba ni Jesus yan? Sabi ni Pablo, yung pananampalataya mo kailangan nakalakip sa aral ni Jesus. Wala namang iniutos siyang Panginoong Yesus na gumawa ka ng rebulto niya. Sinabi niya bang igawa niyo ako rebulto, iprosesyon niyo ako? Wala naman eh. Unang-una, walang sinabi si Jesus na ganyan. Yan ay tawagin nila tradisyon. Yung salit-saling sabi ng mga sinahunang tao hanggang sa panahon natin dumating. Yan, salit-saling sabi, tradisyon. Yung tradisyon naman na yan, ayon kay Apostol Pablo, dito sa Colosas 2:8, sabi niya, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at ang mga lituntunin ng mundong ito at ang mga ito hindi ayon kay Kristo. Yan palang tradisyon na yan, hindi naman pala inaayunan ng Panginoong Yesu Kristo o hindi ayon sa Kanya. Pagkatapos sasabihin nila, kami mananampalataya, kami deboto kay Santo Niño. Kailan nanatiling Santo Niño si Jesus? Oo, sabihin na natin naging ninyo siya. Pero, huwag niyong kalimutan, nangaral si Jesus sa mundong ito ng 3 taon sa edad na 30. At the age of 33 naman, doon po siya inatulan ng kamatayan ng Roman government na doon siya pinako sa krus upang tubusin ang tao sa kanyang kasalanan. Hindi siya nanatiling bata o ninyo. Ano po? Hindi siya nanatiling ninyo.
Sigurado yung mga santo ninyo na yun na tinatawag, sila lang tumatawag na santo. Santo ba yung rebulto ng hawak nilang gano'n, ginaganon-ganon nila. Santo ba yun? Gawa sa kahoy yun eh. Yung iba gawa sa mga fiberglass. Na yung fiberglass naman, yung product ng fiberglass, ay nanggagaling naman sa China. Na ang China naman ay rebelde o walang Diyos. Oh, doon kukuha sila ng produkto, gagawin na laman nila dito ng mga replika o imahe na tinatawag nilang puno, santo ninyo. Oh, hanggat hindi mabibisyonan, hindi mo na sila, hindi nila madadasalan. O yung nakakaraan tong video ko, ang dami nagtitinda ng mga damit eh. O, dinadamitan pa. Tapos, ayun, kagaya kahapon, yung video pinakita, nung piyesta mismo yun. Diyan po sa Tondo, nangyari yun. O, binibindisyonan na ganun. Ano yun? Wala namang utos si Jesus, bindisyonan yung mga rebulto. Yung rebulto ko. O, hindi naman po pala ayon kay Jesus ang ginagawa nila. Ewan ko naman sa mga leader ng simbahan na ito. Tapos sasabihin nila, sila daw ang nag-compile ng Biblia. Sundan na natin yung gusto nila. Sige, kayo na nag-compile. Pero ba't hindi nyo sinusunod yung kinompile ninyo? Ang sabi pa nung isang matandang pari, si Father Oscar Cruz, emeritus niya ngayon. Nung araw na nakikita pa sa television, di ko alam kung di ko na nakikita sa TV. Pero noon po, tagapagsalita ng na simbahan yun, na sinasabi niya. Kasi ang question yung mga rebulto, dinadasalan, pinaparada. Ang sagot naman ni Father Oscar Cruz, hindi naman namin inuutos sa kanila yan. Hindi daw nila inuutos, ba't ginagawa nila? Habang pinaparada nila. Di sana, pagbawalan yung mga tao, di sana hindi na lumaki ng ganyan. Kaya yung tradisyon pong yan, paglabag sa utos ng Diyos, nang nangangaral si Jesus dito, meron siyang kinausap sa sinabihan noon, na yung mga tao ng panahon niya, nabubuhay sila sa tradisyon din. Pero ano sabi ni Jesus sa kanila? Kasi nabubuhay sila sa tradisyon. Ito po, maliwanag Basahin natin sa Mateo 15:3. Sinagot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos? Dahil sa inyong mga tradisyon. Kita niyo po. Yan palang pagsunod sa tradisyon, paglabag sa utos ng Diyos. Sabagay, sabi ni Pablo, hindi ayon kay Kristo yan. Pagkatapos, si Kristo daw yung ginaganong. Sigurado ka ba si Jesus ngayon? Nung bata si Jesus, ganyan na ganyan kaya mukha niya. Kailan lang nagsimula yung mga tradisyon na yan. Meron ng Biblia noon. Bakit hindi nila tinuturo ang buong kahalaman tungkol sa Biblia para yung mga tao hindi madaya? Kaya nga sabi sa social media, ang daming mga nadaya, mga tao, sabi nila. Talagang nadaya naman. Kasi unang-una, wala naman pong utos na ganyan na iparada ninyo, i-prosesyon ninyo. Nakakaano pa nga yan, may mga, kung inyo napapanood, ako taon-taon nakakapanood ako yan. Ang lalaswa pa ng iba. Nakakita kayo mga bakla na nakaitim na damit na pinturado mga mukha. Meron pa nga dyan na walang damit, mga kalalaki yan. Parang talagang pagandahan sila ng katawan. Para silang macho dancer sa kalsada. Pero hinahanga, pinapalakpakan. Ano na ang tawag nila dyan? Fiesta. At yung fiesta na yan, talagang bonggang-bongga. Kasabihan nga dito sa Tondo,
yung piyesta, yan ang pinakamasayang selebrasyon. Kung mayroong Pasko, hindi masyado. Kung may bagong taon, hindi masyado. Pero yung piyesta na Santo Niño na yan ang pinakamagarba na dinadayo pa ng mga turista yan. Pero yan, hindi po ayon sa Panginoong Yesus ang turo niya. Kaya yung mga nagpipiesta ng ganyan, ang tawag dyan, Antikristo. Bakit ko nasabing Antikristo? Ay, yung sinabi ni Pablo, hindi hayong kay Kristo ang mga tradisyon. Sabi nga ni Kristo Mateo 15:3, nilalabag yung utos ng Diyos dahil sa inyong tradisyon. Kaya nakakalungkot po. Maraming nadaya. Sa bagay, di na tayo magtataka. Kasi nga po, meron talagang mandaraya. Tingnan natin ang mandaraya. Sa Revelation o Pahayag, Libro ng Pahayag, 12:9. Itinapo ng napakalaking dragon ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. May mga kampon pa pala yan. Itong kampon niya po tinutukoy dito sa itas-tas lang po natin yung verse, sa verse 4. Kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga iyon between sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Iyon. Yung between po, hindi po yung between nakikita natin. Sa ibang translation po, angel yan. 1/3 ng angel doon sa langit. Kasama pong binulusok dito, kinaladkad ng kanyang buntot. Ito po yung mga hangil na nagrebelde, lumaban sa Diyos, na pinamumunuan naman ni Satanas. Sipin niyo po kung gaano karami yung tao, angel na yon. 1/3. Hindi natin mabilang yon. Kung ilan ang bilang, marami. Mas marami pa sigurado sa mga tao dito sa lupa. Sila po yung nandaraya. Kagaya ng mga yung mga deboto ng Santo Niño nagparada. Yun, lahat yung nadaya. Si Satanas ang nandaraya sa kanila. Kasi wala naman taong gustong gumawa ng masama. Kaya lang po nakagagawa ng masama ang tao dahil po sa mayroong Diablo na nandaraya. Yan po ang papel ni Satanas. Dinadaya ang buong mundo sa libutan. Ano pa nakalagay sa 1? Unang 1:5-9 o 5:19. Alam nating tayo sa Diyos, sabi ni Juan, kahit ng buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Tayo pong mga tao ang binubuo ng sanlibutan. Nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Kaya yung mga nagse-celebrate ng piyesta na Santo Niño, yung mga rebulto, imayen, replika, yun, nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng Diablo. Asaya-saya nila. Tignan pa natin ang sinasabi ni Pablo. Ito po nangangatila. Teka. Ito po sa Roma 1:32. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa parusang kamatayan ang mga gumagawa nito. Gayunman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito,
kundi sumasangayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. Kaya dumarami sumasangayon sila, sabi niya. Anong sabi po nila? Ang sabi ni Pablo? Nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa parusang kamatayan ang mga gumagawa nito. Pero bakit hindi po nila mapigil ang kanilang sarili? Isa lang ang dahilan. Malakas po ang impluensya ng dyablo. Kasi po, sabi ni Juan, yung buong mundo, buong sanlibutan nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Itong mundo natin, nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Kaya kahit tayo nilang gumawa ng masama, sa kanila hindi masama yun eh. Pinagyayabang pa nga nila yun. Kami, deboto kami ni Santo Niño. Pit, Senyor, Santo Niño. Kahit ano pang itawag mo dyan. Unang-una, ang sabi ng Diyos. Tingnan natin ang sinabi ng Diyos. Sa Exodo, 20, verse 4. Huwag kang gagawa ng imahen. Sa bukod pa lang ng salita ng Diyos, huwag kang gagawa ng imahen, sabi ng Diyos. Ano ba yung hawak mong sayaw-sayaw mong gano'n? Nagdiriwang, nagsasaya. Hindi ba imahen nyo? Sabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng imahen. Doon pa lang linabag na nilang utos ng Diyos. Gumawa sila ng imahen. Sino pa ba yung gumagawa niyan? Di po ba hindi Katolik? Di po ba Katoliko din sila? Ginawa pa nilang hanap buhay yan. Sabi nila, gumagawang santo. Nung araw po sa Pampanga, ang tawag namin dyan, gumagawa ng mga santo. Kaya pag may dumarayo doon, sasabihin nila, kilala nyo si ganito? Gumagawa ng santo. Isipin nyo, gumagawa ng santo. Tapos papagawa sila ng santo. Then pagkatapos bibihisan, dadali sa simbahan, papabindisyonan sa padre, ito naman pare, bindisyon naman ang bindisyon. Naalala ko po yung isang kwento, dahil maganda po talaga yung replicang dala niya. Katamtaman ng laki. Sabi ng iba, ganda naman ito. Sabi ng may-hari, huwag niyo munang anuhin yan. Huwag niyo munang hipuin yan o dasalan yan. Kasi hindi pa nabibindisyonan yan. Ano po? Ayun, nakita niyo naman sa video. Kaya ko po binidyo yung video na yun ng piyesta ng Santo Niño. Para lang kasi ito yung ating tinatapik. Ano po? Yung imahen. Yan, napanood po yan sa buong mundo. Ang mga ganyang mga selebrasyon. Talagang dinadayo po yan. Hindi lang dito po sa Tondo. Lahat ng mga probinsya na patron saint na Santo Niño, nagdiriwang yan. Ano po? Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng imahen. Gumawa ka. Sabi naman ng iba, hindi ko naman ginawa, binili ko ito. Ano ba yung binili mo? Hindi ba ginawa yon? Sino bang gumawa? Di natural Katoliko. Wala namang gagawa. Iba dyan kundi Katoliko. Nung araw, meron ko sinabihan, bawal yung paggawa niyan. Kasagot-sagot niya po, ano? Sabi ko, kasi sa Biblia, bawal yan. Ang sagot niya. Di sana yung lolo ko, matagal nang patay yung lolo niya. Di sana bumalik dito, sinabihan kami, bawal yan. Pilosopo rin. Kasi anong buhay nila. Yung mga nagtitinda ng mga santo. Yan, hari nagtitinda ng santo. Yung mga store. Dito sa Tondo, sa may Tayuman. Ilera, marami yan.
Nagtitinda sila ng mga replika ng iba't ibang tinatawag nilang mga santa. Minsan mayroong pastor na bumili ng, hindi ko alam kung ano binili niya, hostya yata. Sabi niya, sa nagtitinda, alin ang original dito? Hanto to. Walang masabi yung nagtitinda po. Walang masabi na ito totoo. Bakit? Sa dami ng tinda niyang mga santo, replika santo wala siyang maturo totoo kasi gawa lang ng kamay ng tao yun. Si Pablo nga po nung nangangaral siya, ang banggit ni Pablo sa kanyang epistola dito sa sulat ng Gawa. Ano po sabi niya? Hanapin lang natin tsaga-tsaga lang at mayroon naman po tayong matututunan. Nung sabi ni Apostol Pablo, ito po. Sabi niya, nung nangaral siya sa Atenas po ito chapter 17 ng Gawa. Sabi ni Pablo, sapagkat tayo mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na ang kanyang pagka-Diyos ay may lalarawan sa ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Hindi po ba yung mga replika na yan, di ba, gawa ng kamay ng tao? Kaya babala ito, sinabi ni Pablo. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, ibig sabihin mananampalataya ka kay Jesus, sa anak ng Diyos. Kasi pag sumampalataya ka kay Jesus, dito sa libro ng 1, merong nakalagay dito 1, ito po Subalit sa 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya kay Jesus ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. 13. Sila'y naging mga anak ng Diyos mga anak ng Diyos. Hindi dahil sa sinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag sumampalataya ka kay Jesus, ituturing ka ng Diyos na anak. Ano po? Anak. Yung tinuturing pong anak, ayon naman dito sa Hebreo 2:14. Tingnan natin ang nakalagay. Dahil sa mga anak, dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Ano daw po yung mga anak? Tao. Tayo po yun. Kapag ikaw ay isang tao, sumampalataya ka kay Jesus, paano ka makakasampalataya kay Jesus? Makinig ka sa aral ni Yesus Kristo. Doon magbubunga yung pananampalataya. Pero yung mga nagdidiwang ng ganyan, Santo Niño, sabihin mo na masama yan, ay magagalit yan. Kasi, yun na po yung ginagistan nila pananampalataya, yung salit-saling-sali. Mana-mana lang yan, pinamamana sa kanilang mga anak, mga apo, kahapu-hapuan. Kaya dumadami sila. Ano po? Kaya magugulat ka, nung nagsimula yan, kapiranggot, ngayon ang dami na. Pero, sa Diyos ba yung ginagawa nila? Unang-una, ano yung pinaparada nila, pinoprosesyon nila? Himayin gawa ng kamay ng tao. Hindi ka nga gumawa, pero sino naman ang gumawa? Di kamay din ng tao. Ano yan, minagic?
Basta na lang lumitaw. Yung iba naman katwiran ay napulot namin. Kahit napulot mo yan, meron pa rin gumawa niyan. Oh, yung iba, linilinis pa nila eh. Oh, naalala ko po nun, yung matandang na. Pero po ako napangaralan matanda. Yun, nung tinanggap niya yung katotohanan, Katolik po yun eh. Talagang Katoliko, sagrado yun. Si Tatay G. Ang pangalan nun, Jesus eh. Ang ganda ng pangalan niya, Jesus. Jesus palang pangalan mo, ang ganda. Kapangalan mo ang Panginoong Jesus ka. Pero ang ginagawa mo ng kademonyohan ka. Eh bakit? Eh kwento niya po eh, kademonyohan lahat ginagawa niya. Kabaligtaran ka pala kako. Dapat hindi yes ang pangalan mo nun kako. Demonyo. Natatawa yung matanda. Ano po? Pero nung napangaralan ko po tungkol po sa aral ni Kristo, tinanggap niya. Kinuwento niya nga ngayon. Noon po nakakapulot siyang mga santo na tinatawag. Nililinis niya. Inaayos niya, nilalagay po sa altar niya. Pero nung naturuan po siya ng tamang aral, yun, tinalikuran niya yun. Ano po? Kaya, yung mga hanak na tinutukoy, yung pong mga sumampalataya kay Jesus. Ulitin natin, ano? Hebreo 2:14. Dahil sa ang mga anak ko, mga anak, di maraming anak, yun ang mananampalataya kay Jesus. Na sinabi do sa 1:12, binigyan sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tumulad at tulad nila may laman at dugo. Yun. Eh maliwanag po sa Biblia, no? Si Jesus nakitulad sa tao. Nakita siya, saan yung tao? Kaya nung nangangaral siya, hindi po siya ninyo. Nangangaral siya eh. Nagsimula siya mangaral at edad na 30 anyos. Ninyo pa ba yon? Kung ikaw, kaibigan, ang edad mo 30. Maliban na, nung bata ka pala, pinangalanan ka ng magulang mo, ninyo. May mga bata kasing pinangangalanan na ninyo. Nung araw po, meron po akong, pero patay na po yung matandang yun. Meron siyang inampun na bata. Kulot po ang buhok. Sabi ko sa kanya, nanay, ano pangalan nitong alaga mong ito kako? Ninyo. Kasi, kaya ako tinawag na ninyo yan. Sabi niya, kasi maganda yung buhok, kulot-kulot. O, kita niyo po. Siyempre, pag lumaki yun, ang tawag sa kanya, ninyo. Kasi ninyo po pinangalan. Pinangalan sa kanya, ng bata. Pero, in reality, si Jesus, nangaral ng edad ng 30, ninyo pa ba siya? Kayo po magtanong sa sarili niyo. Ninyo pa ba siya? Ang salitang ninyo, ba't galing sa Kastila? Bata. No. Sa Bibliang Kastila, doon po mababasa yung ninyo. Pero yung Bibliang Tagalog po, yung kinumpile ng Simbahang Katoliko, wala pong mababasang ninyo. Kaya ako wala akong mabasang ninyo. Pero, yun nga po, dahil sa kakapakinig, meron nagsishare naman ng mga Katoliko na sinasabi nila, sa Kastila na Biblia yan. Pinopost nila. Meron po sa salitang Kastila. Kaya yung ninyo, Kastila yun, hindi Pilipino. Ibig sabihin, bata. Pero hindi po nananatiling bata ang Panginoong Yesus nag-aral nga eh. Ipinako pa nga sa krus. Isipin nyo, nagbuhat ng krus. Ninyo pa ba yung nagbuhat ng krus? Hindi po, malaki na. Kaya yung mga taong yan, kaya sabi ko po, hindi naman masamang mag-celebrate. Pero kung patungkol po sa Diyos ang celebration mo,
tiyakin mo na yung pagse-celebrate mo nasa Biblia. Kasi nagiging masama ka sa paningin ng Diyos. Unang-una, nilalabag mo yung utos ng Diyos. Huwag kang gagawa. Doon pa lang, pag gumawa ka, paglabag na. Anong mangyayari sa'yo niya? Hanggang sa mamatay ka, na deboto ka niyan, di mamatay kang deboto, mamatay kang, ano? Ano po? Mamatay kang Anti-Kristo. Di naman utos ni Kristo yan O anti-Christ ka, o anti-Kristo ka, o laban ka kay Kristo. Ibig sabihin, hindi aral ng Panginoong Yesus. Actually, tinuruan tayo ni Yesus na manalangin Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Dumating nawa ang iyong kaharian dito sa lupa, gayon din sa langit. Patawarin mo kami ng aming sal, bigyan mo kami ng aming kakain araw-araw. Hindi po ba sapat na panalangin ang turo ng Panginoong Yesus na yan, yung Ama namin? Ba't kailangan kung ano? Tapos ginawa pa ng kanta. Kaya sabi nga sa social media, ang nadaya, napakarami. Opo, napakarami. Nadaya sila ni Satanas. Kaya tandaan niyo po, kaibigan, kung kayo po, miyembro niyan, layasan niyo. Wala kayong mapapalang mabuti dyan. Kasalanan yan. Antikristo kayo. Anti-God pa kayo. Sabi ng Diyos, huwag kang magkaroon ng himayan. Huwag kang gagawa ng himayan. Tapos mangangatwiran ka pa. Bakit? Sa tingin mo, mas magaling ka pa sa Diyos. Magaling ka ba sa Diyos? Pag sinabi ng Diyos, huwag kang gagawa, tumigil ka na. Tignan nga natin kung ano naman sinasabi ni Propeta Isaias tungkol sa mga dito sa 44. Ano po sabi niya? Sa 44, meron po nakalagay dito Ang sabi niya, ang 44:20, ang mga gumagawa nito'y parang kumakain ng abo. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid at hindi siya papayag na ang rebultong hawak niya ay hindi mga Diyos. Mga Diyos, maraming Diyos. Small d, yung Diyos, mga Diyos. Ano yung Diyos na yon? Na small d. 44:9, walang kwentang tao ang gumagawa ng rebulto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan. Kanilang pinapahalagahan. Mga bulag at angal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapahiya. 20 verse 10. Itong binabasa ko, 44:9 po yung binasa ko. Punta tayo sa 10. Walang idudulot ng mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sambahin. 11. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapaya lamang. Ang gumawa nito ay taho lamang. Hindi ba tao yung gumagawa ng replika? Rebulto, imayan. Kaya't magsama-sama man sila at ako'y harapin, sila'y matatakot at mapapaya rin. 13. Ang karpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy, ginuguhitan niya ito ng anyong taho, saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang imahen.
Pagkatapos ilalagay niya ito sa kanyang bahay. O, ayun. 17. Ang natirang kahoy ay ginawa nga niyang Diyos na kanyang niluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa rebulto. Iligtas mo ako, sapagkat ikaw ang aking Diyos. O, small d na naman po yung Diyos. Verse 18. Ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinaraan ang isipan sa katotohanan. Ano po ba yung katotohanan? 1:17. Tingnan naman natin kung ano yung katotohanan. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo, ang katotohanan. Ano daw po yung salita ng Diyos? Katotohanan, ayon sa pahayag ng Panginoong Jesucristo. Yung sinabi ni Isaiah, sinara ng kanilang isipan sa salita ng Diyos. Ulitin nga natin, ano yung huling binasa ko doon sa Isaiah 44? Dito po, ulitin natin sandali yan. Ito, 18. Ang taong gayon ay mangmang at hindi inuunawa ang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarhan ang isipan sa katotohanan. Yan. Tinakpan ang kanilang mata. Nakikita naman nila rebulto. Pagkatapos sasabihin nila, Santo Niño. Si Santo Niño raw. Hallelujah. Di naman nanatili pong ninyo, Panginoon Jesus. Kasi lumaki siya ng aral ng 3 taon dito sa mundo para iligtas tayo. Ang pinangaral niya ang salita ng Diyos. Hindi po yung mga imahen. Hindi niya pinangaral niya kasi unang-una, alam naman ni Jesus ang utos ng kanyang ama na huwag gagawa ng mga imahen. Kaya siya mismo hindi rin naman siya nag-utos na gumawa. Si Pablo nga, apostol niya, sabi niya, huwag niyo nga akalain ng Diyos. Gawa sa yari o yari sa ginto, pilak o bato. Nagawa ng mga isip na kamay ng tao, sabi niya. Doon sa 17:29 ang gawa. Tayo mga anak ng Diyos. Paano niya sinabing tayo mga anak ng Diyos? Kasi po napangaralan na sila. Tinanggap na po nila ang Panginoong Yesus, kaya naging anak po sila ng Diyos. Kaya yun ang sinasabi niya sa Athens, Greece, kasi yung panahon na yun, ang Athens, Greece, ay marami silang Diyos-Diyosan. Kaya pinakilala po ngayon ng Panginoon ni Apostol Pablo ang Panginoon sa kanila. Pero na sumampalataya na sila, ang tawag ni Pablo, tayo mga anak ng Diyos. Tama yung nakalagay sa 1:12. Tayo mga anak ng Diyos dahil sa ating pananampalataya kay Jesucristo. Ayan po, in Christ alone, no? Kay Kristo tayo sasampalataya. Nung panahon ng Pentecostes naman, nangaral po sila sa Pedro. Tingnan po natin na yung nangyari sa Gawa 2. Sa panahon ng Pentecostes. Ano pong nagsabi rito? Gawa 2:1. Nagkatipon-tipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Yan. Dito naman, tuloy natin po sa talata, ito. Sa 41. Kaya't ang mga naniwala sa ipinangangaral ni Pedro ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad.
ng mga 3,000 katao ng araw na iyon. 42. Inilahan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magkakasama bilang magkakapatid o magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. O, yun po. Ano daw ang sabi? Yung mga sumampalataya 3,000 naniwala sa pangangaral ni Apostol Pedro. 3,000 tao ng araw na yon. Ano sabi niya? Inilahan nila kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. O, yung aral ng mga apostol nakasulat sa Biblia, yun po yung tama. Wala naman sinabi yung mga apostol eh. Magprosesyon kayo. Gumawa kayo ng mga replika. I-kending-kending nyo. Sayaw-sayaw. Wala pong ganyan. Maling pananampalataya yan. Ano po? Hindi po aral ni Kristo yan. Maliwanag ang sabi ni Pablo. Hindi ayon kay Jesus yan. Kaya kahit ano pang ikatwiran nyo, kaibigan, wala na kayong magagawa. Hindi pala aral ni Jesus yan. No? Kaya sabi ko nga po, hanggat malakas pa kayo, buhay pa kayo, itakwil nyo ng maling aral na yan. Yakapin nyo po yung aral ni Jesus. Hindi naman kailangan magpakahirap pa kayo dyan. Wala pang sapinsa pa. Paano kung nakapaka ng matalim-talim na bagay, di? Kawawa ka naman. Di mo maiwasan. Bakit? Kala nyo ba? Mapapala kayo dyan. Wala. Kaya hanggang dito na lamang, kaibigan, ano? Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan ay binahagi mo po sa amin na yung palang pagdiriwang ng santo ninyo, hindi po pala inahayunan ng iyong anak na si Jesus. Salamat po sa liwanag ng iyong turo ayon po sa Biblia. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Yesus, yung mga nanonood ng video ito, Panginoon Diyos. Kung sila man po may dalang kabigatan sa buhay, yung paghahanin, kung meron man po sila dalang mga karamdaman, pagalingin mo po sila. Dahil sa iyo po, walang imposible. Ito po ang aming kahilingan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po na naman ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Yan. Nakangiti na ako. Kaibigan, like and share. Share nyo po sa marami. Malay nyo po. Pag na-share ninyo, makatulong po kayo. Kayo ng mga na-sharean, i-share nyo din po sa iba yan. Ano po, sana mag-share na po kayo na mag-share. Malaking bagay po yun, ano, na nagsishare po kayo tungkol po sa salita ng Diyos. Di po ba? Amen po ba, kaibigan? Amen? Ayan. Hanggang dito na lamang po, ano? God bless us all. God is good all the time. All the time, God is good. Amen? Amen.